bakit po yung kanta ni Meghan Trainor, "If I was you, I'd wanna be me too." Tama ba yun? Well, technically speaking, kung mahihigpit talaga tayo sa grammar, hindi siya talaga tama. Pero dahil sa poetic license nga, na-discuss ko na sa previous videos ko, or yung artistic license or creative license na tinatawag, hindi siya nagiging mali. Nagiging acceptable siya. Kumbaga, ito yung karapatan ng mga artists na mag-bend ng grammatical rules or hindi sumunod sa conventional grammar for the sake of art. So, ibig sabihin, nung unahin nila yung rhyme, rhythm, preference ng artist, yung emotion na gusto nilang iparating, yung flow, pa-prioritize nila yon kesa grammaticality. Kaya kadalasan sa mga kanta or mga poems or mga creative writing pieces, may makita at may kita kayong ungrammaticality, but again, that's okay. Now, i-discuss na rin natin kung bakit hindi siya tama pagdating sa mga formal contexts, academic contexts, or writing, formal writing, ganyan, o kaya exams. Para pag naka-encounter kayo, alam niyo na rin kung paano sagutin, diba? Kapag meron tayong hypothetical situations contrary to fact, ang dapat na ginagamit natin ay subjunctive mood. At ang subjunctive mood dapat dito ay were, hindi was. Kaya tamang sabihin na if I were a boy, kung halimbawa ako babae nagsasalita at sasabihin ko kung ako ay naging lalaki kasi contrary to fact yun. Ginagamit din natin yung subjunctive mood na if I were kapag mga imaginary things pa lang or yung hindi pa totoo ngayon, ini-imagine mo pa lang. Halimbawa, pag sinabing if I were to be Miss Universe, right? So, yung if I were dyan, ginamit kasi subjunctive mood yan. Ini-imagine mo pa lang kung ikaw yung magiging Miss You. Hindi pa siya totoo ngayon. Pwede magkatotoo in the future, pero ngayon, imaginary situation pa lang siya. Ganun din pag sinabi mong, if I were to win the lottery. Okay? Subjunctive mood pa rin yan. Pwede rin siya sa wishes. Halimbawa, I wish I were stronger. So, yun siya. Pero again, sa mga kanta ha, poetic license.